Ayaw ko sanang i-divulge ito. Pero kailangan, Mr. Chair. Ang replacement ng plaka sa harap ay yung RFID. Ngayon, kung may backlog tayo sa RFID, ay ibang problema na naman yon. Kailangan habulin din natin yon. Itong crime prevention natin with the use of motorcycles, mas importante magkaroon ng plaka lahat ng motorcycles. Kasi kung dodoblein pa natin, tanongin ko kay Atty. Mendoza, mas tatagal pa ba ang pag-address natin sa backlog? Halimbawa, hindi natin ma-amend ang batas ng itong doble plaka. So with 9 million at 13 million plates, so times 2. Diba? So 26 million. Gaano katagal natin na ma-address itong backlog kung magiging 13 million plates ito, kung sakali. Ako po, tama po kayo, Honorable Senator. Talagang ayoko na ho isipin kasi aabutin po tayo ng 4 na taon ho yan. Assuming our machines don't break down. No? Ngayon nakikita na natin na po yung breakdown. Nagba-backdown na, no? Nagba-backdown na yung Opo, machines. Ilan ba yung machines yung total? We have 9 machines po, 9 yung machines. manual, 2 robot. Yung isa on standby, at total optimum production na natin nasa 42,000. But we're only doing around 33,000 a day. Dahil nga yung isang robot natin, medyo may problema. Tapos yung machines natin, may 2 at one time na nag-bug down. So yun po ang kaya bumababa ang ating production level. Kay Colonel Segun, siguro being the representative of HPG, sa inyo pong tingin, anong mas importante? For crime prevention, that is, no, because that's the intent of the law, magkaroon ng 2 plaka o magkaroon ng plaka ang lahat ng motor na 13 million ng backlog. Ano ang tingin nyo? Sir, Honorable Senator, sir, based on my experience, sir, sa tingin ko, mas maganda yung may 2 plaka. Kasi kung RFID lang, pagtingin mo lang sa harap, di mo agad ma-identify yun unless kung meron kang hawak-hawak na speed gun, sir, na pang baril o ano. Hindi po, yun nga po ang intensyon ng batas na ito, Yes, sir. magkakantay ng scanners, pero ang tanong ko sa inyo, ano ang mas magiging problema ng law enforcers? Yung doble nga ang plaka, pero 13 million ang wala, o address within 2 years na lahat ng 13 million magkaroon ng plaka, at least identified na ang ownership ng bawat motor, dahil wala naman gagamit ng motorsiklo na pag-aari niya sa krimen, di ba? So, yung 2 choice, magkaroon ng plaka ang 13 million o tumagal ng 5 taon, na gaya na sinabi ni Atty. Mendoza, for us to be able to address kung i-enforce pa rin yung doble plaka, it will take about 5 years sa kanyang estimates na ma-address ang backlog. So, yun po, anong tingin nyo? Sa tingin ko, sir, is mas maganda kung yung magkaroon ng plaka sa harap at likod. Pero kung sa immediate na pangangailangan, sir, pwede siguro unahin muna kung isa lang muna, tapos tupalo na lang yung isa. Parang, Mr. Chair. Twice the representatives of the various motorcycle associations here. But parang installment, sir, yung style. Unahin kung hindi kaya, unahin muna yung harap. Si Colonel Busita, Mr. Thank you, Chair, sir. sa tingin ko kasi mas kailangan magkaroon ng identity muna lahat ng motor. Mr. Chair, actually kanina na tinanong ito ni Mr. Chair from the PNP at ayaw ko sanang i-divulge ito pero kailangan, Mr. Chair. Mr. Chair, during my assignment sa PRO Calabarzon, speaking of statistics, I found out, Mr. Chair, na in every 10,500 riders, 4 lamang po ang suspects dyan based on the data. Meaning, Mr. Chair, with respect to the representative of PNP, it's very impractical na dahil doon sa napakaliit, 0.03% ay gagastos po ng malaking halaga ang ating pamahalaan. 0.03%. Sobrang liit po. But, of course, hindi natin pwedeng i-disregard ito. Itong mga crime incidents involving motorcycle riders. Binanggit ko lamang po ito dahil hindi practical. And on behalf of One Rider Party List, we support the proposed amendment of Motorcycle Crime Prevention Act introduced by Honorable Senator J.B. Ercito. One, yung criminal po na gumamit ng motorsiklo, for example, may binaril,
yung witnesses, wala naman chance na makita pa yung plaka sa harapan eh. Laging likuran, Mr. Chair. Second, nag-survey na rin po ako, actual survey, around 70%, Mr. Chair, ng motorcycles dito sa bansa natin, hindi pwedeng kabitan po ng bracket or the plates. Third, napakadelikado po niyan. So, ibig sabihin, Mr. Chair, hindi practical talaga na may plaka sa harapan. And as far as Motorcycle Crime Prevention Act is concerned, Yes, Congressman Busitas, we recognize the presence of Senator Raffy Tulfo, also a member of... Thank you, Mr. Chair. the best talaga, Mr. Chair, yung RFID. And based on the statement of Honorable ASEC from LTO, Mr. Chair, parang, if I'm not mistaken, Mr. Chair, wala akong masyado nakikita ang issue doon sa RFID kasi nagpo-provide na pala sila. At makakatipid po ang ating pamahalaan. At the same time, very effective ito, Mr. Chair. Then mas mabilis ma-identify ng law enforcers kung nagamit sa crimes yung motorsiklo. Unlike now, parang tsamba-tsamba, Mr. Chair. Kasi magagaling po ang Pinoy nakakagawa ng fake na ORCR. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busitas. Kaya, Attorney Vigor, no, habang wala ka, ang tanong ko sa LTO kanina, yung bang RFID nakakabit ngayon, kaya pa ng capacity lagyan pa ng ibang data. Yung bukod dun sa kay Yamaha, kay Kawasaki, Suzuki, kung ano man, yung pangalan ng tao, kung kailan binili. Yun ang tanong ko kanina. At ang sabi nila, sasagot daw sila. Yun ang unang tanong ko, sasagot daw sila after 2 weeks. Pangalawang tanong ko, can changes be made even through a central location within the confines of your office? Doon na lang. Bago hindi na dadalhin yung motor na galing pang Sultan Kudarat, ito dadalhin sa LTO sa Coronadal, o baguhin nyo, nabili ko na ito. So, yun po yung tanong ko kanina. Can you confirm that? Can you affirm that, Attorney Mendoza? Yung mga sinabi ng mga tao mo kanina? Opo, we can change it kasi yung RFID works, nasa online po yan. Pag read nyo ho, ang data po nasa data bank po namin. So all we have to do is change our data bank. Ano po ang impormasyon na kinakailangan, yun ang babaguhin namin. Palit na ng may-ari, Opo. o pininturahan, iba na rin ang kulay, ma-indicate na rin doon. Opo, pwede ho natin puro mga change. Mga And then- orders lang po yan. Ang pangatlong tanong ko, how much would it cost for the Land Transportation Office to do that? Kaya wala na. Kaya na yun ang system o may mga idadagdag pang mga chips kung ano-ano. O may babayaran pa. Yun po ang kailangan ko tanungin sa aming systems provider if it will be part of the free services rendered o kung change order to with outside the scope of the contract. Mukhang outside the scope po to So, tatanungin namin magkano po aabutin pag yun ang ginawa namin. Kasi meron ng meron ng RFID, dadagdagan na lang ng data Bawat galaw ko namin, May bayad. may bayad po Patay tayo dyan. Yun nga po, Oo. kaya gusto namin malaman kung pwede namin ilibre o... Can you inform this committee as to the outcome of your query Yes, to sir. the service provider? We'll get back to you next week, sir. Thank you.